Sa wakas, ang pamilyang Rozark ay nangangalap ng mga bagong gwardiya. Sa abalang lungsod ng Dandelion ay may ilang malalaking lalaki na nakasuot ng masikip na kamiseta. Nagdikit sila ng malaking pulang karatula sa dingding ng isang gusali. Hindi nagtagal ay nagtipon ang malaking grupo ng mga tao upang magbasa, tapos nagbulungan sila. Gusto daw ng pamilya Rozark na mag-recruit ng 20 mga bantay, pero dapat hindi bababa sa 16 na gulang at may magandang pisikal na pangangatawan. May nagsabi, 10 gintong barya ang babayaran sa mga bantay at babayaran ang kapitan ng mga gwardya ng 50 gintong barya. Mas mataas pa yan sa binabayaran ng ibang pamilya. Magandang pagkakataon ito. Kung sino man ang matatanggap na maging bantay ng pamilya Rozark, baka magkaroon ng pagkakataon na matuto ng sining sa pagtatanggol ng pamilya. Ang pamilya Rozark ay bihirang kumuha ng mga bagong gwardya. Isa sa mga lalaki ang nagsabit ng paunawa ay nakaupo sa isang magandang kabayo at siya ay tumayo bilang isang pinuno. Tumingin siya sa mga nagkukumpulang tao at sinabing, ang pangangalap ay magsisimula bukas ng umaga. Kung maaari kang tumagal ng 3 galaw sa laban sa batang miyembro ng pamilya Rozark, matatanggap ka bilang bantay. At kung matatalo mo ang isa sa mga miyembro ng pangunahing sangay ng pamilya Rozark, matatanggap ka bilang kapitan. 20 lamang ang bakante, kaya paunahan. Ang mata ng mga lalaki ay nagpakita ng kanyang pagmamataas. Sa lungsod ng Dandelion ang pamilya ng Rozark ay may pambihirang reputasyon. Bawat miyembro ng pamilya kasama ang lalaking ito ay may malaking pagmamataas. Pagkatapos ng lalaki na magsalita sa iba at sumakay siya sa kanilang mga kabayo at nakahanay sa likod ng kanilang pinuno, at maayos ang kanilang mga galaw habang sila ay umalis, sabi ng isang miyembro ng karamihan, ang nakasakay sa magandang kabayo sa unahan ay ang Vice Commander ng pamilya Rozark na si Zin Rozark. Ayon sa mga sabi-sabi na naabot na niya ang pinakamataas na antas. Buti sana kung maabot ko rin ang pinakamataas na antas, sabi ng iba, at magagawa ko kahit ano na gusto ko sa lungsod ng Dandelion. Walang maglalakas loob laban sa akin. Kung gayon mas mabuting magdasal ka na pumasa ka sa pagsubok na maging bantay ng pamilya Rozark bukas, sabi ng unang tao, kahit na ang mga miyembro ng pamilya Rozark na makakalaban ay mga bata pa. Lahat sila ay napakalakas, at natatakot ako na hindi makatiis ng 3 galaw ang karamihan ng tao mula sa kanila. Ang pinakamataas na yugto, ang pangatlong tao ay nanunuya. Patuloy na mangarap, kakaunti ang makakaabot sa ganoong antas. Ngunit ang pangalawang tao ay hindi nataranta at masayang tumawa. Bukas ay darating ako, isang bantay ng pamilya Rozark. Sa karamihan, ay may isang matipunong lalaki na may maitim na balat na misteryosong ngumiti sa ilan sa iba. Hininaan niya ang kanyang boses at sinabing, sasabihin ko sa inyo ang isang sikreto. Kung magiging kapitan ka ng gwardiya, makakatanggap ka ng pagsasanay sa ilang mga kasanayan sa sining ng pagtatanggol ng pamilya Rozark. At pagkatapos nito, maaari kang magkaroon ng pagkakataon na maging aktwal na miyembero ng pamilya Rozark. Nabigla ang grupo ng mga lalaking kausap niya at napuno ng selos ang kanilang mga mata. Sabi ng isa, Robel, nagsisinungaling ka ba sa amin? Sasanayin ba talaga ang kapitan ng mga bantay? Sa pagsasanay ng sining ng pagtatanggol ng pamilya Rozark, tinapik ni Robel ang kanyang dibdib at sinabing, bakit ako magsisinungaling sa inyo? Ako ay isang malayong kamag-anak ng pamilya Rozark. Kaya alam ko kung paano nila ginagawa ang mga bagay. Ikaw ba talaga ay sa pamilya Rozark? Ang mga nakapaligid na tao ay nainggit kay Robel nang marinig nila iyon. Habang kumalat ang balita tungkol sa pangangalap ng mga bantay ng pamilya Rozark sa buong lungsod ay nakakuha ito ng atensyon ng hindi mabilang na mga tao. Ang pamilya Rozark ay medyo bago sa lungsod ng Dandelion, ngunit sila ay patuloy na nagkaroon ng kapangyarihan sa paglipas ng mga taon hanggang sa sila ay naging isa sa 5 dakilang Panginoon ng lungsod, at nagkaroon sila ng potensyal na kapangyarihan. Ang kanilang pagbangon ay isang bagay na alam ng lahat sa lungsod. Sa dapit hapon ang makapal na patong ng ulap ay natakpan ang kalangitan sa itaas ng lungsod ng Dandelion. Ang araw malapit sa abot tanaw ay parang bola ng apoy na malapit ng mapatay. Nagniningning ng mga bahid ng pulang ilaw sa mga puwang sa mga ulap bago bumaba sa likod ng mga bundok. Ang lungsod ng Dandelion ay malapit sa mga puting bundok, at dahil ito ay matatagpuan sa hangganan ng imperyo. Madalas na lumitaw ang mga demonyong hayop, iba't ibang uri ng mga tao na may iba't ibang pananaw at relihiyon na naninirahan sa lungsod ng Dandelion. Ngunit lahat sila ay nagsagawa ng sining ng pagtatanggol at medyo magaling dito. Ang 5 dakilang Panginoon ay espesyal na bihasa at muling itinuring na mga tagapagtanggol na pamilya. Ang ilang magagandang kabayo ay tumatakbo sa 100.
At isang ulap ng alikabok, sila ay may dalang kahangahangang mga mangangabayo. Ang pinuno ay si Zin Rozart, ang vice commander ng mga nakaitim na kasuotan. Isang malaking kasama sa likod ni Zin ay nagtaas ng ulo at tumingin sa langit bago ngumiti sa mga taong nakasakay sa tabi niya. Ika-13 araw na daw. Pustahan tayo o nandyan pa ba o wala ang hangal na mandirigma, gagawin natin yung pustahan na 5 gintong barya. Kani-kanila lang parang lalong nagiging tanga yung lokong yun, may sumagot, pustahan pa siya, 13 araw na, sabi ng iba, 10 araw daw yung tala kaya pupusta ako na siya wala na. 5 gintong barya ay kalahating buwang sahod para sa isang ordinaryong bantay, ngunit ang mga lalaking ito ay lubos na nagtitiwala sa kanilang mga taya, at hindi ito ang unang pagkakataon na gumawa sila ng ganoong pusta, bawat isa ay kumuha ng 5 gintong barya at ibinigay ang mga ito. Sa mga unang lalaking nagsalita, sa kanyang kabayo, pinandilata ni Zin ang iba pang mga lalaki na may medyo mahigpit na ekspresyon. Mag-ingat, babala niya, kahit na ang hangal na mandirigmang ito ay hindi pinapaboran sa loob ng isang pamilya at ang kanyang mga aksyon ay medyo kakaiba. Siya pa rin ay miyembro ng pamilya Rozart at sa makatuwid ang iyong Panginoon, kung isang araw ay mapaparusahan kayo dahil sa pagsasalita ng masama tungkol sa kanya, hindi ko kayo mapoprotektahan. Ang lalaking nagsimula ng taya ay tumigil sa kalagitnaan ng pagtawa dahil sa takot sa matalim na titig ni Zin. Tumawa siya ng kinakabahan at sinabing, Vice Commander, ang buong Rozart family at maging ang pangkalahatang publiko sa lungsod Dandelion ay tinatawag ang lalaking iyon na isang tanga sa likod niya. Alam ng lahat na wala siyang silbi, kaya hindi dapat maging problema ang sasabihin natin sa kanya. Kahit ganyan ang kaso, hindi nagbabago ang pagiging amo siya. Mabangis pa ring nanlilisik si Zin, kahit gaano siya katanga at kawalang kwenta, may dugo pa rin siya ng pamilya Rozart sa kanyang ugat. Lahat kayo ay kailangang maging malinaw tungkol sa inyong sariling posisyon, kung hindi, kayo ay tiyak na magdusa ng malaking pagkalugi sa hinaharap, naiintindihan ng Vice Commander. Ang mga lalaki ay tumango bilang pagsang-ayon, sinusubukang itago ang kanilang kahihiyan. Nang makita ni Zin ang pagbabago ng ugali nila ay medyo lumuwag ang kanyang ekspresyon. Tumingin siya sa lalaking nagsimula ng taya at sinabing, 5 gintong barya tama ba? Pupusta ako na nandoon pa rin siya. Agad na nawala ang tensyon sa kapaligiran nang marinig yon ng mga lalaki. Tumawa sila at ang sabi ng isa, pupusta din ang Vice Commander. Lahat ng mga lalaki ay hinimok ang kanilang mga kabayo na tumakbo ng mas mabilis. Dahil sabik silang malaman kung nandoon pa ang hangal na mandirigma mula sa pamilya Rozart, ang bahay ng pamilya Rozart ay isang maringal at kahangahangang gusali. Sa malayo sa likod ng estado ay isang tigang na bundok. Ang bundok ng Kahil ay kakaibang lugar. Sa buong taon ay walang tumubo ni isang dahon ng damo, ni isang ibon na lumipad sa ibabaw ng ulo, at ni isang hayop o insekto ay hindi lumalapit. Para itong lupain ng kamatayan. Buhangin at bato lang ang naroon, walang buhay. Inakala ng mga miyembro ng pamilya Rozart na malas ang bundok at nilalayuan nila at iniiwasan. Orihinal na ang pangunahing tarangkahan ng bahay ay nakaharap sa bundok ng Kahil. Ngunit dahil ang bundok ay napakasama, ang tarangkahan ay inilipat sa kabilang panig ng ari-arian. 10 taon na ang nakakaraan mula noon ang pamilyang Rozart na orihinal na isang maliit na angkan ay nagsimulang tumaas ng husto sa katayuan. Na nagpatibay lamang sa ideya na ang bundok ay isang nagbabantang lugar, walang nangahas na lapitan ito. Sa tuktok ng bundok ay nakatayo ang kalahati ng isang tabletang bato na kilala bilang ang mahiwagang megalith. Ang kalahati ay naisip na nakabaon sa loob ng bundok. Ang kalahating nakikita ay humigit kumulang 3 talampakan ang taas. Kahit ang pamilya Rozart ay hindi alam kung ilang taon na ang mahiwagang megalith. Ang mga alingawngaw na ito ay naroroon na mula pa noong panahon ng mga ninuno ng pamilyang Rozart. Marahil, dahil sa edad nito ang ibabaw ng bato ay nagkaroon ng maraming maliliit na masalimuot na bitak na nagbibigay ito ng isang modelong hitsura. Walang sinuman mula sa pamilya Rozart ang kasalukuyang interesado sa mahiwagang megalith, sinabi na noong nakaraan. Ang pamilya Rozart ay gumamit ng mga eksperto upang siyasatin ang tableta, ngunit tila walang espesyal tungkol dito. Ang tanging kapansin-pansin sa mahiwagang megalith ay isang insidente na naganap noong isang bagyo 10 taon na ang nakakaraan, ang kilalang prinsipe ng pamilya Rozart. Si Kahir ay tulala na nakatayo sa harap ng tableta. Nang tamaan ng kidlat, ang tableta ay hindi nabasag, ngunit si Kahir ay tinamaan ng kidlat at nawalan ng malay sa loob ng 3 araw. Si Zin at ang iba pang mga lalaki ay lumapit sa tarangkahan ng estado ng Rozart.
Papalubog na ang araw, kahit sa malayo ay natatanaw na nila ang isang payat na binata na nakatayo sa bundok sa harap ng mahiwagang megalit. Ang hangal na mandirigma andyan pa rin, sabi ng isa. Ika-13 na, medyo mahirap para sa akin ang kalahating buwan lang na sahod. Sabi ng isa, wala na ang mga lalaking tumaya sa pustahan, baka pautangin mo ako ng pera. Masaya ang mga nanalo sa taya, ngunit ang mga natalo ay hindi. Hindi sila makapaniwala na nakabasag na naman ng tala ang hangal na mandirigma. Sa bawat pag-akyat ni Kahir sa bundok, ay patagal ng patagal ang oras niya doon. Tara na, sabi ni Zin, malapit na ring magdilim, bukas maraming kabataan. Lalaki at babae sa pagsusulit ng bantay, kailangan nating maging handa, walang maaaring magkamali. Ang pagsusulit sa susunod na araw ay magsisilbi din na pagsasanay para sa mga batang miyembro ng pamilya Rozark, pagpatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Ang mga lalaki sa kanilang mga kabayo ay kailangan nakatuon dapat kaysa kay Kahir, na walang kinalaman sa pagsusulit sa sumunod na araw. 13 araw na ba talagang nakatayo ang lokong yan? Lalo lang siyang nababaliw, balita ko marami ng mga gamot ang dumating. Upang subukan at pagalingin siya, ngunit wala sa kanila ang nagtagumpay, wala talagang tumulong sa kanya. Habang ang mga katulong at kasambahay ng pamilyang Rozark ay dumaan, ang kanilang mga titig ay puno ng panghihinayang at panaghoy habang nakatingin sila kay Kahir sa bundok. Siya ay isang marangal, at akala nila ay isang kahihiyan na siya ay naging isang hangal. Ang langit ay dumidilim, nang ang huling pagsikat ng araw ay naglaho. Ang gabi ay sumapit sa wakas. Si Kahir na nakasuot ng kulay ubi na damit ay nakaupo sa harap ng mahiwagang megalit. Nakapikit ang kanyang mga mata. Siya ay 16 na taong gulang lamang, ngunit siya ay mas matatag kaysa sa marami sa kanyang mga kapantay. Siya ay medyo gwapo, at mahirap para sa lahat na hindi taga Dandelion na isipin kung bakit siya tinawag na hangal na mandirigma. Ang mga bituin ay kumikislap sa kalangitan sa gabi. At ang gasuklay na buwan ay parang isang kurbadong talim na nagniningning na may maliwanag na puting liwanag. Bukod kay Kahir, ang buong pamilya Rozark ay mahimbing na natutulog, walang pumapansin sa mga kabataan. Sa bundok ng Kahil, ang sinaunang bato na tableta ay mukhang mas kakaiba kaysa sa karaniwan sa liwanag ng buwan. Bigla ang mga bitak sa tableta ay nagsimulang lumiwanag ng mahina, at sila ay kumalat sa buong tableta. Ang buong bundok ay umuugoy ng marahan, walang nakasaksi. Sa hindi ka panipaniwalan tanawing ito, ngunit kung sila ay nagdoon ay magugulat na lang sila. Ang mga bitak sa tableta na hindi nagbabago sa loob ng hindi mabilang na mga taon ay palaki ng palaki. Habang ang liwanag na naglalabas mula sa kanila ay lalong lumiliwanag. Ang liwanag ay bumalot sa katawan ni Kahir, at nagbitak ang monumento ay nagsimulang masira. Ang mahiwagang megalit ay nabasag sa isang nakatambak na durog na bato. Pagkaraang mawala ang liwanag, si Kahir ay nagmulat ng kanyang mga mata. 2 sinag ng liwanag na lumabas sa kanyang mga mata na parang kidlat sa gabi, at isang sinaunang kapangyarihan ang tumama sa kanyang katawan na naging sanhi. Ang nakapalibot na espasyo ng panginginig, isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Kahir Rozark habang siya ay nagpakawala ng isang mahabang buntong hininga at sinabi, tumagal ako ng 10 taon, ngunit sa wakas ay nakabisado ko ang unang anyo.